Magandang araw! Tatalakayin natin ngayon ang pagsulat ng lathalaing pang-agham o science feature writing. Makinig na mabuti. Ano nga ba sumulat ng lathalaing pang-agham? Gusto mo ba ng sample? Walang problema. Talakayin at unawain muna natin ang kahulugan ng lathalain. Ang lathalain ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng kaukulan o mas malalim na pagtalakay sa mga impormasyon at mga pangyayari. Ito ay isinusulat para magpahiwatig at maglahad ng isang impormasyon. Kadalasang sumasagot ito sa katanungang nagsisimula sa tanong na ano. Ang lathalain ay maaaring magpayo, magbigay ng aral, magturo, mangaliw, o maglahad ng katotohanan. Ito ay maaaring batay sa karanasan, pagmamasid, pananaliksik, pag-aaral, o pakikipanayam. Sa makatuwid, ang lathalaing pang-agham o science feature ay nakatuon sa magkahalong human interest at agham. Isinusulat ito para magkaroon ng interes ang madla sa mga paksang pang-agham. Kailangan nito ay masusing pag-aaral sa paksa at matyagang pananaliksik. Maaari itong sumentro sa mga paksa gaya ng mobile games, junk food, viruses at iba pa. Dapat na maging malikhain ang manunulat nito upang maipahayag niya ang paksa ng kapanapanabik, nakakaaliw at siksik sa kaalaman. Ito ay gumagamit din ng introduksyon, katawan at konklusyon, gaya ng pagsulat ng lathalain o sanaysay. Ang science feature ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kaalaman sa agham para sa pangkalahatang publiko. Ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga komplikadong pang-agham na konsepto patungo sa mas nakararaming mambabasa. Ginagawa nitong nakakaengganyo ang agham. Sa pamamagitan ng pagsulat nito, naipakikilala sa madla ang malawak na sakop ng agham. Nakapagbibigay ito ng inspirasyon upang maging mausisa ang mga mambabasa. Nakatutulong ito upang turuan at ipaalam sa publiko ang mga pagsulong ng agham, gayon din ang mga bagong tuklas at imbensyon. Sa pagsulat ng science feature, mahalaga ang pagpili ng paksa. Una, piliin ang paksang nakapupukaw ng interes sa mga mambabasa. Pangalawa, maghanap ng mga paksang may kaugnayan sa mga mambabasa, napapanahon at may potensyal na mang-akit ng kuryosidad. At isaalang-alang ang kasalukuyang pananaliksik sa agham, mga umuusbong na teknolohiya o kontrobersyal na mga debate sa agham. Tandaan, nararapat lang na kasing lawak ng agham ang kaalaman ng manunulat ng science feature. Bago ang pagsusulat, isagawa ang masusing pananaliksik sa napiling paksa. Maaaring makakalap ng mga impormasyon mula sa mga scientific journals, science papers and researches, at mga panayam sa mga eksperto sa larangan. At siguraduhing tumpak, napapanahon at suportado ng katibayan ang mga impormasyong nakalap. Huwag ding kalimutang banggitin ang mga tao o sangguniang pinagkunan ng mga impormasyon. Pagkatapos mangalap ng mga impormasyon, maaari nang simulan ang pagbabalangkas. Ang isang mahusay na nakabalangkas na lathalain ay epektibong nakapupukaw ng atensyon ng mga mambabasa. Mas malinaw ring naihahatid ang impormasyon sa kanila. Paano ba magiging interesting at engaging ang lathalaing pang-agham? Simple lang, gumamit ng simple at maikling pahayag, iwasan ang mga jargon at technical na mga salita, at gawin itong relatable sa mga mambabasa. Paano naman balangkasin ang lathalaing pang-agham? Simple lang din. Ang lathalain ay binubuo lang ng tatlong bahagi, introduksyon, katawan at konklusyon. Una, magsimula sa isang nakahihikayat na pagpapakilala.
Sikaping makakonekta ang mga mambabasa upang ipagpatuloy nila ang pagbabasa. Sa bahaging ito, naibibigay na ang buod ng paksang tatalakayin. Kung may ideya na ang mga mambabasa sa nilalaman ng latalain, malaki ang posibilidad na ituloy nila ang pagbabasa. Sunod, sundan ito ng malilinaw at lohikal na daloy ng mga impormasyon. Talakayin ng paksa mula sa mga komplikadong konsepto hanggang sa pinakamaliliit nitong detalye. Ang layunin ng katawan ng latalain ay mailatag ang lahat ng mga nakalap na impormasyon na magbibigay linaw sa piniling paksa. Malaya ang manunulat sa paglalahad ng mga impormasyon at detalye. Mas nakakaaliw, mas tatabo ng mambabasa ang latalain. At sa huli, isara ang latalain sa pinakamaikling pangungusap. Layunin ng bahaging ito na magbigay ng konklusyon ukol sa mga impormasyon sa pamamagitan ng pagbubuod. Tandaan, ang latalaing pangagham ay binubuo ng tatlong bahagi: introduksyon, katawan, at konklusyon. Paano ba sisimulan ang isang lathalaing pangagham? Maraming paraan para magkaroon ng nakapupukaw na introduksyon. Una na riyan ang pagtatanong. Isang tanong lang ay maaari nang maging introduksyon. Narito ang mga halimbawa. Alam ba ninyo na ang laway ay mahalagang likido sa bibig ng tao? Mula sa lathalaing labis na paglalaway, sanhi, sintomas, epekto at lunas. Kilala mo ba ang mga unang siyentipikong Pilipino? Sino-sino sila? Hango sa mga Pinoy, astig na siyentipiko. Alam mo bang ang labis na pagsiselfie ay isang sakit pangkaisipan? Hango sa selfie pamor. May mannerism ka ba? Hango sa anong mannerism mo? Pangalawa, maaring magsalaysay sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangungusap na pasalaysay o declarative sentences. Narito ang mga halimbawa. Ang mga linta ay may 32 utak. Ang mga octopus ay may 9 na utak. Samantalang ang mga tao, isang utak. Hango sa usapang utak. Mahalaga ang science sa mundo dahil dito natin nalalaman ang mga pinagmulan at katangian ng mga bagay sa mundo. Ito nga ay isa sa mga major subjects sa elementary at secondary level. Ibig sabihin, ito ay nararapat nating aralin o pag-aralan. Hango sa hindi mula sa nating ang mundo. Pangatlo, maglagay ng nakakagulat na pahayag. Narito ang halimbawa, anak ng pugita. Matagal na pala tayong nasakop ng mga aliens. Nasa karagatan lamang sila, mula sa mga aliens sa karagatan. Pangapat, gumamit ng quotation o kasabihan para tayong makata nito. O maaari din namang direktang sinabi o direct quotation ng siyentipiko o taong kilala sa larangan ng agam. Halimbawa, an apple a day keeps the doctor away. Panglima, gumamit ng anekdota o anecdote. Ito ay maikling salaysay na may aral sa buhay. Narito ang halimbawa. Malayo ang nilakad ni Sheila dahil wala siyang masakyan. Tumatagaktak ang pawis niya sa katawan. Wala siyang mabibilhan ng mineral water. Nagsisi siya dahil hindi siya nagbaon ng tubig. Sa di kalayuan, nadaanan niya ang water station. Bumili siya ng 250 ml na bote ng tubig at agad na uminom. Hango sa ang tubig ay buhay. Pang-anim, gumamit ng survey. Madalas ito ay patanong. Layunin nitong mangalap ng impormasyon mula sa target audience. Sa lathalain, mainam itong gamitin upang makapagbigay ng pahiwatig tungkol sa paksang tatalakayin. Isinasali rin ito ang mga mambabasa sa talakayan. Narito ang halimbawa. Ano ang ginagawa ninyo sa mga e-waste? Tinatapon, iniipon o tinatago, binabaon sa lupa, sinusunog? Pampito,
Gumamit ng kahulugan o definition ng salita. Bibigyan ng kahulugan ang pang-agham na terminong gagamitin sa akda. Narito ang halimbawa. Ang leptospirosis ay isang malubhang impeksyong dulot ng bakterya na tinatawag na Leptospira interrogans. Ito ay maaaring makaapekto sa mga tao at hayop. Ang sakit na ito ay karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng mga ihi at dumi ng mga dagang tagapagdala ng mikrobyong ito. Kaya naman tinatawag din itong rat fever. Subalit, may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging tagapagdala ng sakit na leptospirosis. Marami pang paraan upang magkaroon ng kaakit-akit na introduksyon. Maaring mag-discover at mag-explore. Tandaan lamang ang layunin ng panimula. May pakilala ang paksa at mahikayat ang mambabasa na ituloy ang pagbabasa. Paano naman susulatin ang katawan ng lathalaing pang-agham? Madali lang. Ilahad lang ang mga nakalap na impormasyon. Tiyaking konektado ang mga ito sa paksa. Maaaring magkaroon ng 3 o higit pang talata sa katawan. Panatilihin lang na ang mga talata ay konektado sa isa't isa. Huwag matakot maglahad ng mga informative at entertaining words dahil isa ito sa mga layunin ng lathalain na gawing magaan at pangmasa ang pangagham na paksa. Ang labis na pagiging formal at seryoso ay magdudulot ng pagkabagot ng mga mambabasa. Samantalang ang pagpapatawa ay magkokonekta sa paksa at mambabasa. Narito ang kabuuan ng katawan ng lathalaing pangagham na Selfie Pamor. Ayon sa American Psychiatrist Association o APA, selfieitis ang tawag sa nakakabahalang sakit na ito. Ang taong may selfieitis ay labis na nahuhumaling sa pagsiselfie at kasunod nito ang pag-post ng pictures sa social media, gaya ng Facebook. Kadalasan, ang taong may selfieitis ay sa pilitan ng pagnanais na mag-selfie. Tila masakit sa pakiramdam niya ang hindi siya makapag-selfie ng isang beses o higit pa sa isang araw upang pataasin o magkaroon siya ng pagpapahalaga sa sarili. Minsan ay upang maipahayag ang sarili. Hindi lang ito kinumpirma ng APA. Inuri pa nila ang selfieitis sa 3: borderline selfieitis, acute selfieitis, at chronic selfieitis. Ang taong may borderline selfieitis ay 3 o mahigit na beses na nagsiselfie sa isang araw, pero hindi niya ito ipopost sa social media. Ang taong may acute selfieitis ay 3 o mahigit na beses ding mag-selfie sa isang araw at ipinopost pa niya sa social media. Ang taong may chronic selfieitis naman ay nagsiselfie maya-maya at nakakapag-post ng picture sa social media na hindi bababa sa 6. Halos lahat ng oras at kilos niya ay may selfie. Paano naman susulatin ang konklusyon ng lathalaing pangagham? Ang konklusyon ay ang kabuuan ng mga sinabi mo sa unahan. Isang talata na may isang pangusap ay pwede na. Ang lahat ng maaaring gamitin sa introduksyon ay maaari ding gawin sa konklusyon. Ang tanging kaibahan lang ay nagpapaalam na at wawakasan na ang pagbibigay ng impormasyon. Sikaping matuwa ang mga mambabasa at mag-abang ng mga susunod pang lathalain. Narito ang mga halimbawa. Ikaw, anong sakit mo? Selfie Pamor. Hango sa Selfie Pamor. Ang tag-ulan ay biyaya kung walang mikrobyong may dalang sumpa. Hango sa mikrobyong may sumpa. Ang bad breath ay nakakasira sa relasyon, samahan at pagkakaibigan. Kahit gaano ka kahalaga sa iyong kaibigan, pamilya o partner, ang halitosis ay isa pa ring nakakauyam na hangin. Hango sa nakakauyam na hangin. Ngayong alam na natin ang mga impormasyong ito, pag-isipan nating maigi kung paano iingatan ang ating utak upang maging kapaki-pakinabang ito sa ating sarili at sa iba. Kung mautak man tayo o matalino, hindi na iyon mahalaga. Ang importante ay kung paano natin pagaganahin ang ating nag-iisang utak dahil hindi tayo linta o octopus. Hango sa usapang utak. Madali lang sumulat ng lathalaing pangagham, kaya sulat na.